Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Yes ba tayo? Amen. Kung meron pa tayong hangover ng ating anniversary, ano? Hallelujah. Sa totoo lang, this week po, I'm so exhausted. Siguro dahil dun sa preparation natin sa anniversary natin. Thank you. Men still in school, men after the communistic revolution. Hindi ko naintindihan na sinabi niya. Thank you. I'm so exhausted kasi pagkatapos po nung anniversary, bago tayo nag-anniversary, almost 1 week na nandito ako sa loob ng church. Pagkatapos ng ating anniversary, yung mga pastor natin, gabi parang ayaw ko nang pumunta doon sa Jerusalem. Kasi grabe yung pakiramdam ko, yung katawan ko bibigay na. Tapos yung mga amo ko nga, sobra yung demand nila sa trabaho. Gusto ko nang umiyak. Hindi mo naman kailangan ko magtrabaho ng ganito kabigat. Because you provide everything. Kaya lang hindi naman ako makatanggi sa mga amo ko. At bali 2 weeks na hindi ko sila natrabahuhan dahil mga yung holiday tapos yung nag-stay nga ako dito sa loob ng church, kaya pakiramdam ko po yung katawan ko ay talagang bibigay na. But to God be the glory kasi ang Lord na nagsusustain ng ating kalakasan. Amen? Kaya salamat po sa bawat isa sa atin dahil naidaos natin ang ating anniversary ng mapayapa, may kagalakan, amen, at victorious, amen? Amen. Salamat sa bawat isa sa atin, sa lahat, hindi ko na po isa-isahin, sa lahat ng mga bawat member natin, sa lahat ng mga department, sa music ministry, sa ushering department, sa decoration, at sa lahat ng mga nagdala ng pagkain, really, God is really good. Amen. At salamat din po na talagang hindi tayo pinahiya ng Lord dahil sa dami po ng ating mga nagbibisita ay i-multiply po niya yung ating pagkain. Amen. Even yung ating mga giveaway ay multiply ng Panginoon. So God is really good. Amen. And sa mga susunod, I think sa susunod na taon, ng ating anniversary, hindi na natin dito gaganapin. Ano? Amen. Hotel. Paulam. Kasi maraming tao. Amen. At sa November 7, ay meron po tayo uling bisita. I hope and pray na bawat isa sa atin ay magdala ng one. Each one is one. Magdala po tayo ng bawat isa. Ilan tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 11, yung mga wala pa rito, di ba? Bawat isa magdala tayo ng isa. Ng isang ano pa? Tao. Pag-pray natin for the whole week. At darating po yung ating overall ng win ng Europe. Si Pastor Rene Velasco, di ba dinalaw niya tayo 3 years ago, Sister Lisa, di ba? At ngayon ay dadalaw na naman, kaya muli na naman yata akong hot seat. Amen. November 7 po, and November 8 ay sa Jerusalem naman siya. And then November 9 ay pupunta siya ng Cyprus. Okay. Excited na ba tayo? Alam niyo na ba kung anong ating pag-uusapan ngayong gabi? Nabe-bless ako, alam niyo po, for the whole week, halos hindi ako makatulog kasi nag-aasa ko sa Lord kung ano yung word ng Lord today. At kaninang umaga, habang nagtatrabaho ako, habang namamalansya ako, nagme-meditate ako, tumuloy yung luha ko dahil sabi ng Lord, I am a great provider. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko alam kung ano yung isi-share ko ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Pero God provide. Amen? At ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa true commitment. Hallelujah. Di ba? Kung wala tayong commitment sa Panginoon, bali wala lang ang ating ginagawa. Di ba? Yung aking alaga ay nagkukwento. Ganda ng kanyang kwento. Sabi niya, kasi mahilig siyang manood ng football. At
nandun po siya nanonood siya ng football, hindi niya inaasahan na yung kanilang ticket ay doon sa pinakalikod. Ngayon, kakahanap ng place. Meron siya nakita isang place na malapit doon mismo sa football place, yung kitang-kita yung mga naglalaro ng football. At tuwang-tuwa siya. Paglapit niya doon sa isang lalaki, sabi niya, may nakaupo pa dito. Sabi ng lalaki, wala. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, bakit wala nakaupo dito? Kanino bang upuan mo? Di ba sa football, merong mga naka-reserve ng mga ticket? Sabi nung lalaki nakaupo doon, para sa asawa ko yan. Bakit di mo kasama ang asawa mo? Sabi niya. Sabi niya, since na ikinasal kami, meron na kaming commitment na manonood kami ng football kung maglalaro itong team na ito, sabi niya. Nasaan ang asawa mo? Sabi niya, wala na, namatay na. Bakit hindi ka nagsama ng kasama mo, na kaibigan mo? Anong sagot niya? Nandun na daw yun daw lahat ng mga kamag-anak at mga kaibigan ay nasa funeral. Funeral ng asawa niya. Ano yung natutunan natin sa kwento? Yung commitment niya, kahit namatay yung asawa niya pero nandun siya nanonood ng football. Kasi yun yung commitment niya eh. Diba? Meron siyang commitment. At dapat tayo ganun din, ano? Ano ba yung commitment natin sa Panginoon? Diba, nung tinanggap natin ang Panginoon, nakipag-commit tayo sa Kanya. Commitment kasi parang mag-asawa yan eh. Na, diba, yung husband and wife, kahit anong mangyari, you will stay doon sa pagsasama ninyong dalawa. Mananatili ka doon kahit anong gawin pa ng iyong asawa. Patuloy mo siyang ipanalangin. Kasi may commitment kayo sa isa't isa na binitawan sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao. Amen? At yun po ang ating mag-aaralan ngayong gabi. Nabe-bless po ako doon sa kwento dahil imagine mo yun, yung asawa niya nakaburol pagkatapos siya. Andun pa rin siya nanonood ng football. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, huwag natin iiwanan yung commitment natin sa Panginoon. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Father God, maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. Tunay nga na napakabuti mo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na inihanda mo para sa amin. At patuloy, Lord, na magkaroon ng power ang bawat salita na lalabas na mahahayag ngayong gabi dito sa pulpito, Panginoon. Alisin mo nga po, Panginoon, yung mga Lord, yung takip ng mga spiritual na tenga ng bawat isa at spiritual na pagkabulag sa gabing ito, Panginoon. Marinig namin ang tinig mo kung anong nais mo na aral na aming matutunan ngayong gabi. Salamat, i-bless mo po ako sa pagpapahayag ng iyong salita at i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga makikinig ng iyong salita ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. So kung nauunawaan po natin ang commitment, I think marami tayo, puno tayo kagaya ng ating anniversary. Amen? Hindi lamang po sa tinanggap natin ng Panginoon, kundi doon sa lahat ng mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Maraming ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan makapag-commit tayo sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng commitment? What is true commitment to God? How to be committed to God? Sabi niya rito, commitment means the act of committing oneself, pledging, engaging, or promising oneself to other. Sabi niya, commitment is unwavering dedication to a goal, a target or something you set out to do. Commitment that will get you where you want to go. Kapag yung commitment ay dadalhin ka doon sa kung saan mo gusto. Tama naman, di po ba? Kapag meron tayong commitment, magpupursige tayo na magawa natin yung goal natin. At tayo, dapat ganun din po tayo. Amen? Kung minsan, baliwala yung, kumbaga parang, sabi nga ni Pastor Inday, magaling ang mga music team. Isa lang ang problema, walang commitment. Mga worship leader. Kasi kung meron po tayong commitment sa Panginoon, sa mga sinumpaan natin na ministry, maaga tayo lagi dito. Hindi na natin kailangan pagtawagan. Asa ka na, ikaw ang worship leader. Bakit wala ka pa? Hoy, ikaw ang opening prayer. Bakit wala
wala ka pa. Kasi may commitment tayo, alam natin ang commitment sa Panginoon. Sumumpa tayo di ba? Na gagawin natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So I pray na ngayong gabi po ay maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng commitment. So, what is true commitment toward God? Ano daw ba yon? What is commitment toward God? Kuya, sa ano na? Number 1. What is true commitment toward God? Sabi po dito, hindi ko nababasahin yung ating Bible reading dahil nandito na. True commitment is more than involvement. Yun palang ibig sabihin noon, ano? Ang true commitment daw is more than. Higit pa doon sa involvement. Di ba tayo, para mapansin tayo, ini-involve natin ang ating mga sarili? Amen? Di ba? Kahit hindi tayo tawagin na maging worship leader, andito tayo kapag kami kumakanta, nakikikanta tayo. Di ba? Kahit nga hindi marunong sumayaw, kung nag-practice ng sayaw. Pero ayaw talaga sa akin ng sayaw. Kaya hindi ako tumuloy ng ating anniversary kasi kahiya-hiya naman sabi, Pastora ba yan? Bakit anong ginagawa niyan doon sa harap? Di ba? Ini-involve ko yung sarili ko. Di ba? At makikita natin, saan ba tayo pitin? Nakikipag-commit tayo sa Panginoon, Lord, gamitin mo po ako. Sige, mag-try ako sa sayaw. Hindi ako pwede doon. Lord, gamitin mo ako sa kanta. Worship lead naman ako, di ba? Medyo okay na, konti-konti. Di ba? Pero hindi ako doon tinawag. Saan ako tinawag ng Panginoon? Preaching. Evangelism. Evangelism, yes. Actually, ayaw ko dito sa pulpito. Mas gusto ko yung isinesend ako outside. Noon po doon sa lumang church ko, doon sa inalisan kong church, pag ini-assign ako ng pastor, ayoko. Doon muna lang ako i-assign sa labas, sa evangelism, yun ang gusto ko. Amen? So sabi po dito, true commitment is more than involvement. Sabi niya, di ba? Bakit kaya sinabi dito na more than involvement? Sabi po doon sa verse, sabi niya, ang tunay daw na commitment, true commitment has a cost to pay. Totoo ba yun? Has a cost to pay, di ba? Kasi hindi madali. Nung nga ikaw, nag-desisyon ka mag-asawa iniisip mo na kung ano yung mangyayari sa'yo, di ba? Lahat ay gagawin mo. Pag sinabi, I do. Alam mo na yun, may commitment ka na sa asawa mo. So, ganun daw. Dapat daw po ay has a cost to pay. Di ba? Marami sa atin yung nagkukumit na gawin ang isang bagay. Pero hindi naman natin nauunawaan ang tunay na kahulugan ng commitment. Kumbaga parang bukang bibig na lang natin. Sige po, Pastora, magkukumit ako. Meron tayong usapan before, di ba? Pagkakarating natin dito, pinapili ko kayo. Nakipag-commit kayo. Pagpasok ninyo, ililayhan ninyo yung mga upuan. Parang isang linggo lang yata, isang beses lang yata, 2 beses. Hasan ang ating commitment doon? Di ba? Di ba? Sino yung katabi nyo? Wala dyan. Dapat may commitment tayo. Lord, pagpe-pray ko itong mga katabi ko dito, wala Lord, gusto kong makita siya sa next week na papunta rito. Remember, kung sinong katabi nyo dyan, yan ang makakatabi nyo dun sa langit. Ipag-pray mo, 2 yung upuan, 3. Mag-commit tayo sa prayer. Amen? Okay ba yun? Magagawa pa natin yun? Alam nyo, sabi ni Sister, nag-uusap kami doon kanina sa kwarto, sabi ni Sister Yumi, Pastora, pagising ko pa lang ng umaga, nakaupo ako. Ang ganda-ganda ko, tingnan mo, wala na akong mga sa mukha, sabi niya. Dahil ko sinasabi, maganda ako, kaya natanggal na yung mga ko sa mukha. Ang ganda naman talaga niya, di ba? Yes, God. Diba? Amen. Power of declaration. Kaya, pwede ba yung mga commitment natin sa Lord, renew. I-renew natin yung commitment natin sa Panginoon. Pagpasok pa lang dito, huwag natin tingnan yung kusina. Sino kayo nagluto ngayon? Mga pagkain. Pagpasok pa lang natin dito, Lord, dito muna ako. 5 minutes. Deklara yun, Lord, yung nakaupo dito every Friday, makikita ko siya ngayon. Hawiin mo po ang kanyang daraanan. Kung minsan nakakalimutan natin
natin, sobrang excited tayo. Amen. Pero, pwede po ba yun? Amen. Bago tayo dumiretso doon sa kusina, dito muna tayo dumaan kasi nakaredy na yung mga upuan natin. Tingnan natin, Lord, totoo kayo yung sinasabi ni Pastor, meron kayang power yung declaration na gagawin ko. Lord, sa iyo ako makikipag-commit. Starting today, Lord, pag pupunta ako ng church, nililihan ko itong upuan ito na naka-assign sa akin. Alam niyo po, meron akong nabasa na isang patotoo. Sa India, merong gustong mag-pioneer ng church doon siya isinen. Sa India, alam naman natin ang India, di ba? Ang India ay Buddhism. Buddhism, yes. Alam niyo, dahil yung pastor nakipag-commit siya na magpapioneer siya ng church doon sa India, kahit mga toka doon, walang magbubukas sa'yo kasi Buddhism siya. Alam niyo kung anong ginagawa niya? From 4 o'clock in the morning, nandun siya sa bundok, nakatingin siya doon sa mga villages, at naglilihan siya. Lord, magkakaroon ng church dito sa lugar na ito. After 15 years, Yes. after 15 years, 1,000 po ang member nung church na yon. Alam niyo kung saan siya nag-start? Sa mga bata. Mga batang nakikita niya, tinuturuan niya, "Halika dito, maglaro tayo." Tinuturuan niya hanggang sa nagtataka yung mga nanay. Ito mga batang ito, ganitong oras nawawala. Tapos pagdating, mga busog na. Doon siya nag-umpisa sa mga bata. And then, nadala ng mga bata yung mga nanay hanggang sa dumami sila. Yung deklarasyon, di ba? Nandun siya sa taas ng bundok, nakatingin siya, nilelehan niya, Lord, magkakaroon itong mga nakatira dito, mabuborn again. Ganon din, Lord, hindi po ako masaya dito ng mga upuan ito, nagpupuri sa iyo every Friday. Lord, lagyan mo po ito ng mga upuan, sa inyo kami humihingi ng tulong. Lagyan mo po ng tao ang mga upuan ito. Makipag-commit tayo sa Panginoon. Amen? Okay ba yan yung assignment? Magaling kayo sa mga challenges. Pagkawa ng mga challenge, di ba? So, starting today, bago kayo umalis, ilahan niyo yung mga katabi niyo na yan. At alam niyo kung sino yung mga katabi niyo palagi dyan every Friday. Kahit yung mga bakanting upuan na nakasalansan dyan, ilahan natin. Alam niyo ba, lately hindi na ako nakakapunta rito, pero tuwing pupunta ako dito, lalo mo nilaihan bawat mga instrumento na ito. Lord, maawa ka naman po sa amin. Padalahan mo kami ng mga gagamit dito, pinrovide mo na nga po lahat eh. Hindi na namin kailangan humingi ng provision para sa lahat ng instrument. Lord, ang kailangan namin ang gagamit ng mga instrument na ito. To God be the glory kasi yan, no? Minuna na ni Lord si Brother Rodney, yes. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. At ang lahat ng bagay hindi po aksidente. May sinaraduhan ng Lord pero mayroong binuksan. Diba, nung nawala si Sister Lloyda dati, asang-asa tayo kay Sister Lloyda. Walang willing na mag-aral ng instrument. Amen? Ngayon, lahat gusto mag-aral ng instrument. Nakakatuwa. Ilan na yung mga nag-aaral ng instrument dito? Diba? Dati wala tayong desire kasi may naaasahan tayo. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng commitment sa Lord. Nahihiya na ako. Walang tumutugtog dito sa Tel Aviv. Ako na lang magkukumit. Kaya alam ko na pagpapalayan kayo ng Panginoon sa desire ninyo. Ang Lord ang naglalagay ng desire sa ating puso. Amen. Amen. Sabi doon, true commitment is more than involvement. Sabi niya sa 57, masyado mabasa. As they were walking along the road, the man said to him, "I will follow you wherever you go." Ganon ang ating katwiran palagi. Pagpalain mo lang ako, Lord, susunod ako sa iyo. Lord, makuha ko lamang yung aking benefits. Magta-tithes na ako. Sabi niya, uy, ang laki ng benefits ko, ang laki ng aking tithes. Parang, Lord, totoo ba to? Diba? Sabi niya, I will follow you wherever you go. Ay sinubok. Sinubok ng Lord yung sinabi doon, I will follow you wherever you go. Sinubok ng Panginoon yung commitment na binitawan niya. Susunod ka ba talaga sa akin? Diba? Ano ba sumunod? Anong sagot ni Jesus nung sinabi ng isang lalaki? Lord, I will follow you wherever you go. Sabi ni Jesus,
Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Tayo yun. Di ba? Tayo yan, oh. I will follow you. Pero sabi, Sister Jenalyn, alam mo ba, meron part-time, 100 shekel per hour. Ay, sige! Kaloob ng Lord yan! Pero, anong araw? Friday. Lord, maintindihan mo naman ako kasi nag-a-apply ako sa Amerika. Sabi ng Lord, yun nga mga ibon, merong pugad eh. Yun nga mga pups, sabi niya, ay merong pahingahan. Ang anak ng tao, wala man lang mapagpahingahan. Why? Dahil ang mga puso natin ay punong-puno ng mga isipin at alalahanin. Amen. Ba't kaya hindi natin isipin at alalahanin yung commitment na pinitawan natin sa Panginoon? Lord, you promised me. Ang sarap magdeklara. Lord, you promised me. Hindi ako magpa-part-time ng Friday. Magkano lang, Lord, ang kikitain mo sa Friday, kaya mo po ito i-provide. Amen. Magsiserve ako sa inyo, Panginoon. Hindi mo ako pagkukulangin. Sinong tinawag ng Panginoon na pinagkulang? Wala, di ba? Wala pang tinawag, sabi ni David. Wala pang anak ang Diyos na namalimos. Amen? Wala pa. Never pa akong nakarinig ng mga anak ng Diyos na namalimos. It's depend on you. Nasa sa iyo na lang yan. 2 hours lang hinihingi ng Lord. Hindi pa natin maibigay every Friday. Di ba nakakahiya na mas uunahin pa natin? Sabi doon, wherever you go, Lord, sasama ako sa iyo. Pero, siyempre, 100 shekel per hour? 150 shekel per hour? Every Saturday, ang sabi ng Panginoon, Shabbat. Diba? Ang Shabbat, huwag daw tayo magtrabaho. 150 shekel to Lord. Okay lang to, only sometimes. Maybe only 1 month. Saan ba lang ako magtatrabaho, Lord? Naka 1 month na, nakalimutan na may commitment siya sa Lord. Amen? Sabi niya, yun ang nakakalungkot at bawat isa sa atin kilala ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang puso natin. Baka tayo sinasabihan na ng Lord, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Wala man lang mapagpahingahan ang ating Panginoon. Diba, ang sarap magpuri sa Panginoon, ang sarap mag-worship. Sabi natin, Lord, mahinga ka sa ating puso. Tayo napapagod Gusto natin ang kapahingahan. Amen? Kaya nga ang Lord, ina-allow niya yung mga matitinding pagsubok sa buhay natin. You know why? Pag dumaranas tayo ng mga matitinding pagsubok, doon lang nararamdaman ng Lord yung love natin sa Kanya. Why? Kasi wala tayong ginawa, Lord, Lord, Lord. Di ba? Umiyak tayo na ipupur out natin ang lahat sa puso natin, naman ang puso natin. Pero kapag sinagot na ng Lord ang ating panalangin, Lord, naintindihan mo naman ako. Part-time mo na ako. Devotion natin. Lord, alam mo, naintindihan mo naman ako. I don't think so na kapag tayo nanalangin sa Panginoon. Kaninang umaga ang aking pong meditation ay sa 1 King. Si ano pangalan nito? Si Isaias. Di ba? Isaias ba yun? Pinanalangin niya yung bata. Di ba namatay? Yung oil, sino ngayon? Si Prophet Elijah. Elisha. Anak ko na pala yun. Si Prophet Elisha, di ba? Pinanalangin niya dahil sabi ng babae, bakit? Hindi ko naman gusto na humingi ako ng anak, binigyan mo ako, pero bakit namatay siya? So ang ginawa po ni Elisha ay dinala siya doon sa upper room. At doon ipinanalangin. At ang word na nakuha ko doon, bring your prayer, bring your family, bring your children to the upper room. Dalahin mo yung panalangin mo doon sa upper room. Yung mga anak mo, yung mga pamilya mo, doon mo ipanalangin sa upper room. Di ba nagkaroon ng buhay? Nung dinala niya yung anak nung babae na bahalo, doon niya ipinanalangin, nagkaroon ng buhay. Sino mang gusto natin magkaroon ng masave? Mga upuan na yan. Lord,
Dadalhin ko sa upper room ang panalangin ko para dito maupuan itong mga bakanting upuan na ito. Napaka-powerful, di po ba? Nung nagkaroon tayo ng 24/7 prayer, ang encouragement ko doon sa bawat isa na nandoon, magkaroon tayo ng altar. Doon sa altar, nakikipagtagpo tayo sa Panginoon. Marami tayong marireceive na Word of God, mga paalala sa atin, di ba? Alam nyo, nung bago namatay yung asawa ko, na-receive ko na sa Panginoon. Amen? Kaya nakaprepare na ang aking puso noong namatay ang asawa ko. Kaya huwag tayong manghihinawa. Makipag-commit tayo sa Panginoon. Lord, gusto ko magkaroon ng altar. Lord, gusto ko magkaroon ng upper room. Makikipag-commit ako sa iyo, ganitong oras, whatever happen, mananalangin ako ng ganitong oras. Diba mga Katoliko, 3 o'clock, nananalangin sila ng rosary. Ano yun? Talagang hindi nila nakakalimutan yung kahit sa TV, pinaplash nila doon, nananalangin sila ng 3 o'clock ng hapon. So tayo din, para naman ang Panginoon ay mailay niya yung kanyang makapagpahinga siya sa ating puso. Amen? Sabi niya po doon, is more than involvement daw. Commitment means that you are at the call of Jesus 24 hours a day. Kasi sabi niya, involvement. Ibig sabihin, action tayo 24/7. Amen? 7 days a week. 365 days. I-involve natin ang ating mga sarili. I-involve natin sa evangelism. Amen? Hindi yung, ikaw naman dyan, ikaw lang dyan, ikaw sa evangelism. Ako sa music lang ako. No. Ang commission ng Panginoon, bawat isa sa atin. Go and make disciple in all nations. Hindi niya sinabing, pastor laang, evangelist laang, lahat ay tinatawag ng Panginoon. At kapag tayo po humahayo, kapag tayo nakapagbukas na ng isang gawain sa Panginoon, Bible study, gusto ko lang i-share ito doon sa mga may hawak ng mga Bible study. Kasi, may nagtanong sa akin, Pastora, maghanap naman tayo ng bago, nakailang punta na tayo sa kanila. And I pray for it. At ang ibinigay sa akin word ay Mateo 28 verse 20, di ba sabi, go and make disciple in all nations, baptizing them. So yung ba mga dinidisciple nyo, nabaptismuhan na ba? Yung pinupuntahan yung Bible study, bakit tayo hihinto ka agad kung hindi pa sila nababaptismuhan? Ano sunod doon? And teach them. Diba? Sabi doon na ituro na ba natin ang lahat ng natutunan natin sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo pumupunta sa Bible study, hindi lang po 1 week, 2 weeks, 3 weeks natin silang pupuntahan. Hanggang sa sila ay mabautismuhan, hanggang sa sila ay maging committed sa gawain ng maging committed dito sa loob ng church. Amen? Magpagtyagaan natin sila. Nagtyaga nga sa atin ang Lord, hanggang ngayon nagtyaga pa nga sa atin ang Panginoon. Amen? Why not na hindi natin sila pagtyagaan? Number 2, ano pa raw po? Sabi doon, what is true commitment toward God? Sabi niya, number 2, true commitment is giving priority to God. Binibigyan ba natin ng priority ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabi niya, He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first, let me go and bury my father. Sabi nung pangalawa, still another said, I will follow you, Lord, but first, let me go back and say goodbye to my family. Di ba nararanasan natin ito? Kalimitan natin itong sinasabi, Lord, susunod ako sa iyo, pero, dapat pag sumunod tayo sa Panginoon, walang pero. Amen? Lord, I will follow you wherever you go. Ano man ang pagdaanan ko, mabuhangin man yan, mabato man yan, matinik man yan, susunod pa rin ako sa iyo. Pero kalimitan tayo, sabi doon, first let me go and bury my father. Mahal natin ang ating pamilya. Amen? Pero kalimitan, ang pamilya natin ang ginagamit ng kaaway para hindi tayo makapagpatuloy ng dire-diretso. Di ba? Ang kalimitan, ang pamilya natin ang ginagamit ng kaaway
Paano daw ba natin mabibigyan ng priority ang Panginoon? Sabi po dito sa Matthew 16:24, then said Jesus unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yun daw ang kailangan natin gawin. Deny natin ang ating sarili. Buhatin natin ang ating cross at sumunod tayo sa Panginoon. Pero anong nangyayari? Ang idinideny natin ay ang Panginoon. Amen? Sarili pa rin natin ang sinusunod natin. Hindi natin magawang i-deny ang ating sarili. Pag may nag-i-invite sa atin, ay pastora, hindi muna ako mag-church kasi birthday ng kaibigan ko eh. Okay lang kung mag-preach ka doon. Di ba? Mag-share ka ng word of God, okay lang. Pero yung nandun ka, pinapanood mo rin yung kanilang ginagawa, nagiinuman, nagakantahan ng mga worldly song, pati ikaw napapakanta. Kapag may mga invitation sa atin, okay, pupunta ako pero after ng church service. Amen? Unahin muna natin. Sabi niya, deny yourself. Diba sabi niya, follow me. Ano ibig sabihin ng follow me? Masyado nang pamilyar sa atin yung word na follow me. Lord, sumusunod naman ako sa iyo eh. Pero hindi natin magawang i-give up ang ating mga sarili. Sarili pa rin natin ang sinusunod natin. Amen? Deny yourself. Ibig sabihin, kalimutan mo yung sarili mo. Kahit na nasasaktan ka na sa pagsunod sa Panginoon. Kagabi kinausap ako ni Pastor Ferdy, sabi niya sa akin, Pastora, kahit nasasaktan ka na, tuwi na lang niya akong kakausapin, naiiyak siya. Dahil doon sa aking mga pinagdadaanan, kahit na anong hirap, kahit na anong sakit pang pagdaanan mo, huwag kang susuko. Sabi niya, kung ano yung may tutulong ko, tawagan mo lang ako, i-message mo lang ako, nandito ako, all out ako, sabi niya. At alam ko na mayroong magandang plano ang Panginoon sa buhay mo, kaya pinagdadaanan mo lahat ng bagay. Bawat isa sa atin, diba? Follow me. Deny ourselves. Ano ba yung mga pinagdadaanan natin? Alam niyo po ba na kaya natin pinagdadaanan yan ay nang dahil sa ating mga panalangin? Tinetest ng Lord ang prayer natin. Kung karapat-dapat na po ba tayong makatanggap ng mga answer prayer natin. Amen? At ang kalimitang ginagamit ng Panginoon dahil hindi natin kayang i-deny, hindi natin kayang i-give up yung mga mahal natin ay ang pamilya natin. Diba? Actually, ang sabi dito, diba ang sabi ng Paminoon, kung mahal mo ako, iwanan mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapatid. Hindi yun yung actual na kapatid, kung hindi, ano ba yung sobrang tinatangkilik mo? Yun eh, kasi ang pamilya natin, mahal natin yan, di ba? Ang asawa natin, mahal na mahal natin, magulang natin, mga kapatid natin, mga anak natin, mahal na mahal natin. Pero ang sinasabi ng Panginoon doon, ano yung minamahal mo na hindi mo kayang i-give up? Yun ang kailangan mong i-give up. Amen? Yun ang gusto ng Lord kasi yun ang nakakaagaw ng ating atensyon. Nakakaagaw ng ating oras, ng ating panahon. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, deny yourself. Hindi naman natin kayang i-deny. Lagi may narinig ako, tao lang ako. Kaya nga tayo tinetrain ng Panginoon dito sa lupa. Hindi natin pwedeng ikatwiran, tao lang ako. Tinetrain tayo dito sa lupa. Paano tayo makakapasok doon sa langit kung dito pa lang sa lupa, bagsak na tayo? Amen? Dito pa lang sa lupa, dinidisiplina ng pastor. Bagsak na kagad tayo, magagalit sa pastor. Kaya naman si pastor, magpaparinig na naman yan. Gusto ko ako pinaparinggan. Para alam ko na may mali ako. Amen? Gusto ko po talaga na pinaparinggan ako. Gusto ko nga diretsahan. Hindi yung parinig lang. Kasi alam ko kapag may nagpaparinig, nawari lang yan. Alam ko. Ako yun, no? Lord, salamat. Alam niyo sa mga nagdaang araw, marami pa ako na-encounter na talaga mga words na mga salita. Pero hindi ako nagtampo sa kanila. Alam niyo, sabi ko, Lord, salamat. Dahil inilalantad mo yung mga pagkukulang ko. Amen? Sabi ko, Lord, salamat talaga. Salamat sa taong ito na ginagamit mo against me.
Kasi nakikita ko kung ano yung pagkukulang ko, nakikita ko kung ano yung pagkakamali ko. Lord, kung hindi mo gagamitin ito mga member, abay, perfecto lang aming church. Amen? Di ba? Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng nangyayari dito sa loob ng church. Dahil lagi ko sinasabi, Lord, ako yun. Ako ang may problema. Ako ang binabago mo. Ako ang inaayos mo. At Lord, ayusin mo rin po sila. Amen? Kasi dalawa yun eh. Ikaw, ako. Ako, ikaw. Diba? Either you or me or you. Kung sino ang may problema. Pero ako, lagi ko sinasabi, Lord, ako yun. Ako ang may problema. Patawarin mo ko. Kaya pag may conviction ng Panginoon sa akin, ginagawa ko yung part ko. Kung kinakailangan ko lumapit, magpakumbaba at humingi ng sorry sa mga member na nasaktan ko, ginagawa ko po kasi yun ang conviction sa akin ng Panginoon. At salamat doon sa mga taong ginagamit ng Lord para malantad kung sino ako. Para malantad kung ano yung kahinaan ko. Para malantad kung ano yung pagkukulang ko. At para malantad na meron akong commitment at para malantad kung anong priority ko sa buhay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, pagpalain ng Panginoon ang lahat ng mga ginagamit niya para malantad ang lahat ng bagay at makita ko anong priority meron ako. Amen? So, lagi po natin unahin ang Panginoon. Bigyan po natin ng priority. Nangako tayo sa Kanya eh. Sino yung mga leader na humanay dito at nanumpa? Alalahanin po natin kung ano yung mga pangako natin sa Panginoon. I-prioritize po natin ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. I'm so blessed kasi po ang ang ating music team ay malaki ng improvement, di ba? Maaga nang pumupunta dito. Nagpa-practice na sila. Di ba? Ang ating prayer team ay meron na rin pong improvement dahil meron na rin tayong prayer meeting every Saturday, di ba? Ang laki ng improvement dahil sa commitment. At I'm so blessed din po dahil ng anniversary natin, grabe po yung mga ushering. Ang gaganda nila, grabe. At napakaganda ng flow ng ating anniversary. Walang kaguluhan, diba, sa pagkain, sa lahat. Napakaganda po, tahimik, ang po ang kapayapaan. Why? Dahil meron tayong commitment. Kaya lang, kailangan natin, bakit ito topic na ibinigay ng Panginoon? Kasi kailangan natin maunawaan kung ano yung tunay na kahulugan ng commitment. Meron ba tayong nakukuha ngayong gabi? Amen. Pag wala, ulitin ko ulit sa number 1. Dahil may mga nagugutom na dyan. Amen? Okay. The true commitment is giving priority to God. Bigyan po natin. Kapag sinabi natin, I will follow you, Lord. Ano dapat natin gawin? Susunod tayo. Di ba? Isang tabi muna natin yung mga tawag dyan sa labas. Pastora, merong nagpaparelieve eh. Magkano kinikita sa reliever? 500. Hindi kaya ibigay ng Lord John? Amen. Di ba kaya ng Lord? Amen. Ako po, gusto kong i-testimony sa inyo. At palagi ko itong i-testimony tuwing tatayo ako sa unahan. Single mother ako ng 3, 4, dahil meron po akong ampon sa Pilipinas na isa. Pero never akong pinagkulang ng Panginoon. Amen? Kasi yung priority ko, simula nang ako ay ma-born again, never kong ginamit ang aking mga anak para lamang hindi ako makapag-serve sa Lord. Kahit wala akong pera, alam niyo, naranasan ko po na wala akong pamasahe. Ang bahay namin dito sa Hatikba, dito sa Levinsky ang aming bahay dyan. Sa ang aming church. Buntis ako, tapos yung panganay ko, nasa likod ko yung panganay ko at tulak-tulak ko yung agala. At habang naglalakad kami, nakakita kami ng pera, ang dami. Nakalinya to sa kalsada. Sabi ng ano ko, Mami Lu,
God provides. Sabi niya, if we have pamasahe, we cannot see this a lot of money. Nakalinya yung pera sa sunod. God provide. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag tayong manginayang kung makukuha naman noon ang oras para sa Panginoon. Ako nga ay give up. Nag-give up po ako ng trabaho ko para lamang magawa ang gawain ng Panginoon. Amen. Kapag ka mo merong may sakit, gaano kalayo ang kiparsaba, nagtataksi ako balikan. Pero hindi ko yun kinukuha sa church, sariling pera ko. Why? Dahil may nangangailangan ng prayer doon. Mamamatay na, kailangan niya ng kaligtasan. Di ba? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, nandun ang lahat, sakripisyo, pera, pagod, oras, kasama na pong lahat. Hindi tayo magsiserve sa Lord dahil namimili lang tayo. Hindi tayo magsiserve sa Lord dahil, Lord, ito lamang yung time ko eh. No! Kapag ka tayo tinawag, all out. Imagine mo yung matutulog ka na lang may tatawag alas 12 ng sabi, Pastora, I need prayer. Kung isang gabi gusto ko umiyak kasi antok na ako. May tumawag sa akin. Pastora, please. Halos 1 week kaming nagbatid ng prayer. At to God be the glory, answer prayer. Kaya lang ngayon tinatawagan ko, ayaw na ako sagutin. Answer prayer na. Answer prayer na. To God be the glory. Amen. So, ang ating pong time, ang pagsiserve sa Lord, hindi lang tayo namimili na kung ano lang gusto natin gawin. No! Ibigay natin ang the best sa Panginoon. Ibigay natin yung priority natin sa Panginoon. Huwag natin kahayaan na mawala yung priority. Amen. Number 3, last, dahil mukhang nagugutom na kayo. Amen. Hallelujah. Still. Number 3, ano sabi doon? True commitment, keeping your focus to God. Ayun daw, ang true commitment daw, ang tunay daw na commitment, nakapokus tayo sa Panginoon. Sabi niya, still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Ayaw ng Panginoon noon. Diba? Yung nag-aalaro ka, pero panayalingon mo sa likod, hindi mo matatapos yun. Diba sabi sa Bible, nag-aalaro ka, tapos lingon ka ng lingon. Hindi mo matatapos ang iyong ginagawa. Kailangan nakapokus ka sa Panginoon. Amen? Huwag natin iwawala ang focus natin sa Panginoon kahit ano pa ang mga hindrances na ating maranasan. Huwag tayong mawawala. Focus your eyes on Jesus. Amen? Amen. Kapag nawala yung focus natin kay Jesus, tumatabingi tayo, nagwe-wave tayo yung faith natin. Huwag natin kakalimutan yon. Sabi niya po dito, what is true? How to committed to God? Paano daw ba tayo makikipag-commit sa Panginoon? Sabi niya, how to committed to God? Be committed to yourself. Abay, kung pala una sa sarili natin. Amen? Sa sarili muna pala tayo una makipag-commit. Sabi niya sa Philippians 3 verse 10 and 14, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death. Hindi ko makita. Saan na ba ako? Number 11. And so, somehow, attaining to the resurrection from the dead. Sabi niya doon, I want to know Christ. Yun daw ang unang-una nating dapat gawin. Amen? Kapag tayo nakipag-commit sa ating mga sarili, ang una nating gawin, I want to know Christ. Kilalanin muna natin ang Panginoong Jesus. Kasi kung hindi natin kilala ang Panginoon, kahit anong gawin natin, useless. Sabi ko, Lord, nakikipag-commit ako sa iyo. Pero kung hindi natin kilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran, di ba? Bakit nagkakasakit ang tao? Para mapatunayan na mayroong Diyos na manggagamot. Kung hindi tayo magkakasakit, hindi natin mapapatunayan ang kapangyarihan niya sa ating buhay. Amen? Number 2, committed to church. Eto na. Committed to church.
Nung sabi sa Hebrews 10:24, alam na natin yan, lagi yung pinapost sa ating Mabel. Sino sasagot? Huwag natin malilimutan ang nagbibigay sa Bible. 10:25. 10:25 pala. Sorry. Diba? 10:25, Hebrews 10:25, huwag daw natin kalilimutan ang pagdala sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Amen? Kaso ang nangyayari, kinakalimutan, nakakalimutan natin ang mga ganitong klaseng pagtitipon. Kalimitan po simula nung magkaroon ng COVID at nauso po ang bye-bye, God bless, thank you. Okay. God bless. Simula po nang magkaroon ng COVID at nauso ang Zoom, ang mga messenger, kukunti na lang ang nag-a-attend ng church. Kung hindi po tayo mag-a-attend ng church, paano po madidiscover ang ating mga gift and talent? Amen? Magaling ka palang kumanta, magaling ka palang sumaya, tapos nandun ka lang sa loob ng bahay nyo, nanonood. Pagkas po ano-anong ginagawa, hindi naman nakapokus, hindi nakakonsentrate. Amen? Hindi po yun ang kailangan ng Lord. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga gift and talent at gusto ng Panginoon na gamitin natin iyon for His glory. Ipagamit natin sa Panginoon. Amen? Dati noon, pagka nag-anniversary, naglalagay lang kami ng mga ilang balot, pero ngayon nakita niyo, ganda-ganda ng church, di ba? To God be the glory. Hallelujah. Number 3. Last na po ito. How to committed to God? Be committed to your call. Wow! Be committed to your call. Ano ba pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Maging committed daw tayo doon. Sabi niya sa Romans 12 verse 6. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift prophesying, then prophecy in accordance to your faith. Kung ano daw yung gift mo, ipagamit mo sa Panginoon. Ang dami na natin mga worship leader, mga backup. Diba nadidevelop tayo? Amen. Diba? Ang dami na natin dito mga sa prayer natin, na-develop na kayo na-develop sa prayer. Kaya lang ang gusto ko na matutunan nyo yung makipag-warfare kayo sa prayer. Alam niyo ba yon? Sino marunong makipag-warfare dito? Kasi sabi sa Bible, ano man ang talihan mo sa lupa, itatalihan sa langit. Ano man ang pakawalan sa lupa, ipapakawalan sa langit. Ibig sabihin, kailangan ng loosing and binding pag tayo mananalangin. Bakit? Kasi maraming umahalang sa prayer natin. Kaya kailangan marunong tayo makipag-warfare sa pananalangin. Amen? Kailangan makita natin yung mga espiritu humaharang. Sa Pilipinas, grabe po ang laki ng espiritu na kailangan basagin. Amen? Espiritu ng Diyos-Diyosan, espiritu ng korupsyon, ng drugs, diba? Pain. Grabe ang espiritu sa Pilipinas. Kaya kung makikita nyo sa spiritual realm, ang Pilipinas pinatatakloban ng black cloud. At yun ang kailangan ibasagin sa prayer. Bakit ngayon siguro magtataka tayo, grabe, sabi natin mabel kanina, lindol, baha, why? Kailangan mangyari yon para malantad ang lahat ng ginagawa ng mga nasa gobyerno. Diba? Heaven and earth isi-shake ng Panginoon. Diba? Kung hindi nagkaroon ng mga pagbaha, malalantad ba yung korupsyon na sobra-sobra? Grabe! Billion-billion ang sabi doon, nabasa ko doon sa balita na bago daw maubos ni Romualdez yung kanyang bilyon na kinangkam, kailangan siyang gumastos ng, hindi ko alam kung 5 million a day. Grabe. Kung talang tayo mag 10 pesos, hirap na hirap kinain sa Pilipinas. At maraming nalanta, di ba? Ngayon, nag-iiyakan sila dahil makukulong sila. Yung mga engineer na involved doon sa contractor, di ba? Yung mga contractor. Huwag tayong titigil sa panalangin, mga kapatid. Patuloy natin basagin sa panalangin ang lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. Mahalin natin ang ating Pilipinas. Alam nyo, pag nagbubukas ako ng Facebook, ang binabasa ko yung mga comment. Naiinis ako, gusto ko mag-comment. Kasi mismo mga Pilipino ang nagka-curse sa Pilipinas. Mali po yun, mga kapatid.
Dapat ang Pilipinas ibine-bless natin. Amen. Dapat ang Pilipinas tinatanggal natin yung mga curse na pinitawan sa atin. Meron na namang itim na nagpa-prophecy daw. Sabi ko, cancel, Jesus name, cancel, cancel, cancel. Diba? I-cancel po natin. Matuto tayo makipag-warfare sa panalangin para sa ating bansa. Kasi one day kung tayo uuwi, nandun ang ating mga pamilya. Isa pa, gusto kong i-remind, di ba? Nag-commit tayo na ipag-pray natin ang bawat city na kung nasaan tayo dito sa Israel at doon sa Pilipinas. Nagagawa ba natin yon? Amen. Kung ikaw ay taga-Ilocos, ipag-pray mo ang Ilocos. Kung ikaw ay taga-Batangas, ipag-pray mo Batangas. Kung ikaw ay taga-Ramatgan, ipag-pray mo Batangas at Ramatgan. Meron tayong binitawang commitment sa Panginoon. Amen? Ano ang unang-una natin gawin? Gagawin? Sabi doon, kailangan magkaroon tayo ng priority. I-involve natin ang sarili natin sa prayer. Magkaroon tayo ng priority and then focus to God. Isipin natin, Lord, may gagawin ka sa aking pananalangin, may gagawin ka po doon sa Pilipinas. Amen? Meron ba tayo natutunan ngayong gabi? Amen. Kung hindi, tuloy ko pa. Be committed to your call. Be committed to your call. Amen? Focus Oh, to Jesus. be committed to your call. Ano mga calling nyo dito sa loob ng church? Wala nang manalit, Brother Rudy, Ate Janet, pag yung mga worship leader, yung napag-usapan natin on Sunday, mayroon pala kayong meeting daw ang mga music. Pastora Inday, meron daw lang siyang mga i-remind sa inyo. So, Sunday po. Dapat Monday, sabi ko Sunday ang inyong devotion ng music. So, yung mga magano po kayo sa Sunday para ma-remind kayo kung anong mga dapat ma-remind sa mga music. Hindi ko alam kung anong inyong pagmimitingan. Okay, punta na po tayo sa communion.